Ngayon sasagutin natin yung mga tanong tungkol dito sa 0.5 horsepower na window type aircon ni Astron. So yung tanong ni at Kikay nito, so may video ka na Lods kasi bibili sana ako aircon, may video ka na nung settings mo sa 5 tapos high cool. So ibig sabihin niya siguro yung 5, ito yung yung temperature na naka number 5. So same din yung tanong ni Noxin Santos, 5425. So boss, meron ka na na na-upload ng test consumption ng number 5 settings ng 0.5 horsepower na aircon mo. Yung on-off compressor. So yung nag-on off daw yung compressor. Yung sagot sa tanong dito sa 0.5 o yung half horsepower window type aircon ni Astron. So, gumawa tayo ng dalawang settings. Yung una is yung temperature na nakaset sa number 5 and high cool. Yung pangalawang setup naman is same yung number 5 yung temperature pero naka low cool. Para makita natin kung may pagkakaiba ba yung power consumption ng bawat settings. So, explain ko lang. Yung settings na number 5 sa temperature dito is gumagana na nagpapatay sindi yung ating compressor o yung compressor nitong aircon. Kapag inilagay kasi natin sa number 6 yung temperature, continuous yung andar ng compressor. Which is yung unang video na ginawa ko. So ngayon, ibang wattmeter na yung gagamitin natin kasi yung unang wattmeter na ginamit ko is, hindi ko alam nagluloko siya. Ayaw niyang gumana. Kaya itong Omni muna na wattmeter yung gagamitin natin. So, start na tayo sa unang setup ng number 5, yung temperature at high cool. Sa 10 hour, so 10 oras na gumana yung aircon, nakapag-consume ng 2.391 kilowatt hour. Nasa 12.02 pesos per kilowatt hour yung rate ng kuryente dito sa lugar namin. Yan, ang gagawin lang natin dito is yung i-multiply lang natin yung 2.391 kilowatt hour at yung 12.02 pesos per kilowatt hour. Kaya yung konsumo is papalo siya ng 28.74 pesos. So 28.74 pesos sa loob ng 10 oras sa isang araw. Yan, sa calculator 28.74 multiply natin ng 30 days or 31. So 31 na lang para mas marami. So papalo siya ng 890 pesos. So ito yung consumption natin sa loob ng isang buwan. 890.94 pesos. Sa pangalawang setup naman natin, which is number 5 pa rin yung ating temperature, pero naka-low cool. So sa 10 hours o sa loob ng 10 oras na gumagana yung ating aircon, nakapag-consume tayo ng 2.953 kilowatt hour. So medyo mas mataas siya, di ba? So, since nasa 12.02 pesos, which is pinakita ko na kanina sa inyo, yung rate nung kuryente dito sa lugar namin. So, i-multiply natin ulit yung 2.953 sa 12.02 pesos. Kaya aabot siya ng 35.49 pesos kada araw. So, ito yung konsumo nung aircon sa loob ng 10 oras sa isang araw, which is yung 35.49 pesos. So, i-multiply natin yan. Gagamitin na naman natin si ating calculator. So, 35.49 multiply natin ng 31 ulit. Yan. So, nasa 1,100 pesos. So, mas mataas yung konsumo nung number 5, yung temperature at low settings. So, mas makakamura pa rin tayo kapag gagamitin natin yung high cool kesa dun sa low cool. Well, based dito sa ginawa nating experiment na low cool versus high cool, same sila ng settings na number 5 yung temperature. Sa temperature naman sa loob ng kwarto,
yung settings na number 5, yung temperature and high cool, so yung average ng temperature sa loob ng kwarto is nasa 24.4 degrees Celsius, yung lamig. Yung pangalawang settings naman na number 5 yung temperature at low cool, nasa average 25.3 degrees Celsius. So more or less meron lang silang halos 1 degree Celsius na difference. So based sa dalawang settings, mas matipid yung settings na number 5, yung temperature at high cool. Based dito sa ginawa nating experiment. So kung may tanong kayo, pwede kayo mag-comment sa baba. And hanggang dito na lang guys para sa video na to. Thank you guys for watching. Until the next video.